Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainan ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Mapagpalang araw pong muli sa lahat at tayo ngayon ay magbubulay dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 46, Psalm 46, talatang 1 hanggang 3 ang aking ibabahagi po sa inyo. Psalm 46 verses 1 to 3 at pinamagatan natin ang seryeng ito sa umagang ito, God is our refuge when everything shakes. Kung lahat ay umuuga na, ang Diyos ang ating kanlungan. Samahan niyo po akong basahin Aklat ng Mga Awit 46, talatang 1 hanggang 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan.
Siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Alam niyo po, kapag may krisis, pakiramdam natin parang biglang gumuho ang mundo natin. Parang bigla na lang tayong nagugulat sa mga balita, ang daming ganap na nangyari sa nakalipas na mga araw. Yung dating stable, nagiging insecure, yung dating malinaw, nagiging magulo. Well, kasama na dyan yung mga personal na pinagdadaanan natin sa buhay, yung health issues, napakahirap pa namang magkasakit sa panahong ito. Pag ako ay nakakapunta sa isang hospital, nakikita ko talaga ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napakahirap, di po ba, ang magkasakit? Tapos sasamahan pa ng problema sa pera, no? May karamdaman na, kulang pa sa pera, hindi malaman kung saan bibili o saan kukuha ng pambili ng medisina o sa bayarin sa ospital, sa doktor, no? Pag samasamahin mo na lahat, pangangailangan sa araw-araw, hindi mo na alam kung paano nga magpapatuloy ng buhay. Tapos meron pang tensyon sa pamilya, di po ba? Di nagkakaintindihan ng mag-asawa, magkakapatid, nag-aaway-away, hindi nagkakasundo ang mga magulang sa kanilang mga anak. Tapos minsan, pati yung pananampalataya po natin ay tinatamaan na rin. May mga sandali na, pakiramdam lang naman natin. Nagtatanong tayo kung minsan, Lord, nasaan ka? Yan. Kung minsan ganun yung nagiging takbo ng isipan ng marami sa atin. Nasaan ka sa panahon ng giyera? O nasaan ka ngayon sa panahong tumataas na ang presyo ng krudo, pamasahe, mga pangunahing bilihin, nagbabadya na medyo talagang magkakaroon ng matinding kagutuman o tagutom, no? Dahil nga sa wala na hindi na alam kung paano pa tayo mabubuhay, no, for the next siguro 2 months or 3 months, iniisip ng marami. Kaya nga yung ating pag-iisip tuloy, nagkakaroon ng ganitong pakiramdam na, Lord, saan ka namin matatagpuan sa ganitong mga problema na pinagdadaanan namin? Pero alam niyo po, malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Babalik at babalik ka sa salita ng Diyos. Dito sa sinasabi ng Panginoon sa atin, mula talatang 1, malinaw na meron na kaagad siyang mahalagang paalala, no, sa ating lahat. Sabi niya, God is our refuge and strength. So, nanghihina ka ngayon dahil sa maraming mga biglaang pangyayari na naganap, no? At hanggang ngayon, hindi na natin alam kung paano magpapatuloy. Ang lakas mo, hindi galing sa iyo, galing kay Lord. Siya ang lakas natin. Sabi pa, a very present help, no? A very present help, not distant help, not late help, no? A very present help in trouble. Hindi yung Diyos siya na napakalayo sa atin, na magpapadala na lang ng tulong sa atin. No? Hindi siya rin nalalate, hindi siya huli kapag kumilos. Laging on time, may perfect timing palagi ang Diyos, no, sa kanyang kilos. At siya ay laging handang saklolo, no, sa oras mismo ng iyong pinagdadaan ng trouble. No? Well, malinaw na sinasabi ng Diyos na
sa buhay, sa mundong ito, at kahit nga ang Panginoong Jesus, sinabi na rin naman niya na sa mundong ito mayroong tribulations, meron tayong iba't ibang problemang pagdadaanan. Hindi sinasabi ng Diyos na iiwas tayo sa problema. No? Ang pangako niya ay kasama natin siya sa problema. Ikaw at ako ngayon, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan ng pamilya mo, ano man yung krisis na ngayon ay kinakaharap natin, lagi mong ilagay sa puso mo't isipan na ang Diyos na nangako sa atin ay laging nariyan, laging narito, laging kasama natin sa lahat ng sitwasyon. Kasama natin siya sa problema. Kasama natin siya sa lahat ng krisis. Ano man ang nangyayari ngayon sa mundo, kasama natin ang Diyos. Kaya napakaganda nung pangalan ng Panginoon sa lumang tipan, Jehovah Shammah. No? Ang Diyos na laging present. Yan po yung ibig sabihin. No? Siyashamahan ka niya araw-araw sa buhay mo. Huwag ka lang lalayo. Huwag kang tatakbo papalayo sa Kanya. Kasi po, sabi rito, ang Diyos natin ay refuge. Ang salitang refuge ay hindi po yan basta pagtataguan mo lang. No? Ang ibig sabihin ng refuge, ito po ay lugar ng proteksyon, pahinga, at kaligtasan. No? Yan ang ibig sabihin ng refuge. Hindi ito isang lugar na yun bang pupuntahan mo na lang kapag wala ka ng ibang mapuntahan, di ba? Parang ganun kasi yung ginagawa natin sa Diyos na nagiging last resort ng marami sa atin. Pag kaya mo pa, sasabihin mo sa sarili mo, kaya lang yan. Okay lang ako, kaya ko to. Oo, pero pag hindi mo na kaya, lagi naman ganun, di mo naman talaga kinakaya, di po ba? Aaminin mo na lang, sa simula pa lang, dapat sa Diyos ka tumatakbo. Hindi sa kung ano yung kaya mong gawin o solusyon na iniisip mo sa yung sitwasyon ngayon. Diyos lamang dapat ang unahin sa lahat ng mga nagiging kalagayan natin sa buhay. No? Kaya kung nakikita mo ang Diyos na yung refuge, ay hindi mo lang siya tatakbuhan dahil wala ka ng ibang matakbuhan. Kundi talagang malinaw sa iyo araw-araw ng iyong buhay, walang lugar na kung saan ikaw ay magkakaroon ng proteksyon, kapahingahan, at kaligtasan, kundi yung presensya lamang ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na umiikot yung mundo mo ngayon, may lugar kung saan pwedeng huminga ang puso mo. Yan. Napakasarap pakinggan nun. Kahit umiikot yung mundo mo ngayon sa dami ng mga ganap, daming problema no? Umiikot na para bang hindi mo na alam saan ka ba talaga, paano ba tayo magpapatuloy, no, di ba? Pero lagi mong tandaan to, may lugar na inihanda ang Diyos sa presensya niya kung saan pwedeng huminga ang puso mo. Ang sarap nun, di ba? Kahit na ano pa yung nakikita ng mata mo na napakaraming problema, ay nakakahinga ka ng maluwag. At iyon ay masusumpungan mo lamang sa presensya ng Diyos. Minsan naman, hindi naman agad tinatanggal ng Diyos yung bagyo. No? Napapansin niyo yun, di ba? Nagpe-pray tayo, pero andyan pa rin, nananatili yung problemang pinagdadaanan natin. Hindi niya agad tinatanggal, pero ang ginagawa niya naman, binibigyan niya tayo ng lakas na hindi galing sa sarili natin. Kaya nga karugtong nung kanlungan ay kalakasan natin ang Diyos. Dahil hindi ibig sabihin na kapag nag-pray ka na ngayon, Lord, ano ba ang pinagpe-pray mo ngayon? Gumaling na po sana ako, Panginoon, sa aking sakit. O kaya, ay Lord, yung provision sa pangangailangan ko na pinansyal. O Lord, yung kaguluhan ngayon, tumahimik na sana, huminto na. At nang mag-stabilize na yung presyo ng aming bilihin ng krudo. Hindi sa lahat ng oras, lahat ng oras ay agad ang pinagpe-pray mo ay ibinibigay ng Diyos, di ba? Kung minsan ay hindi naman niya agad yan inaalis.
Di niya tinatanggal. No? Hanggang ngayon, magtitiis ka pa rin. Talagang kailangan mong pagtsatsagaan, pagtitiisan ng sitwasyon. Pero hindi ka pwede magtiis ng walang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Kaya ang binibigay ng Diyos sa atin bilang sagot sa ating mga pinagpe-pray ay kalakasan, di po ba? Kalakasan ng ating kalooban na sa gitna ng karamdaman na pinagdadaanan mo pa rin ngayon, hindi nawawala. Yung problema mo sa pinansyal hanggang ngayon nandiyan pa rin. Pero nandun yung lakas mo sa Diyos na gagaling, sa iyong kalooban na harapin yung anumang krisis o anumang problema na pinagdadaanan mo ngayon. Yun yung kaibahan ng tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng lindol ng buhay, ang Diyos ang hindi kailanman gumagalaw. Tandaan niyo po, hindi siya nayayanig. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay nanginginig ang mundo mo, no, ang dami ng mga nangyayaring kakaiba ngayon, ito po yung katotohanan na nais kong iwanan ngayong umaga. Dapat po nating isa-puso't isa-isip na may matibay kang kanlungan, may Diyos kang hawak ang lahat. Ulitin ko po yun. Ito yung para sa akin powerful truth na dapat nating panghawakan. May matibay kang kanlungan. Yan ay ang ating Diyos. May Diyos ka na hawak ang lahat. Kontrolado niya ang lahat. Kaya anong gagawin natin? Number 1, kapag may takot kang nararamdaman ngayon, tumakbo ka muna sa Diyos. Bago ka tumakbo sa solusyon na akala mo kayang-kaya mo, alam na alam mo gagawin. Hindi ka marunong. Kung tatanungin ko kayo, sino mas marunong? Ang Diyos o ikaw? Siyempre, ang sasagot mo, ang Diyos. Siya ang pinakamarunong sa lahat. Pangalawang tanong, sino ang pinakikinggan mo palagi at sinusunod mo? Ang Diyos o ang sarili mo? Yun ang maraming mga sagot na medyo mag-alangan na. Kasi, Diyos nga ba talaga ang nasusunod? Diba? Sa lahat ng oras, Diyos nga ba ang iyong pinakikinggan? So, tumakbo ka muna sa Kanya. Sa Diyos tayo lumapit. Yun yung number 1. Number 2, ipalit mo yung panic na nararamdaman mo sa panalangin. Sa halip na magpanik ka, mag-pray ka. Di po ba? Mahalaga ang pananalangin sa bawat araw. And then ang ikatlo, sabihin mo lagi sa sarili mo, ang Panginoon ang aking kanlungan. Kung napadaan ka sa gasoline station at napakalaki na ng presyo ng krudo at ng gasolina, sabihin mo kaagad sa sarili mo, ang Panginoon ang aking kanlungan. Pagka narinig mo ang balita na magtataasan ang presyo ng bilihin, pamasahe at lahat na tumataas, naku po, yun mga maliliit na lang ang hindi tumataas. Lagi mong paalala sa sarili mo, ang Panginoon ang aking kanlungan. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin.
sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katapuin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katapuin sa hardin ng panalangin. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo ay nakikinig pa rin sa programang Hardin ng Panalangin at dito nga po ang bawat kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, ngayong umaga ay patuloy kaming nagpapasalamat pa rin sa iyo dahil malinaw ang iyong mga salita, ang pangako mo sa amin, ang siyang aming pinanghahawakan. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kanlungan, lugar na kung saan kami may proteksyon at kapahingahan at siguradong kaligtasan. Sa gitna ng mga iba't ibang ganap ngayon sa aming panahon, kami ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Kaya nga po, sa gitna ng krisis, problema na pinagdadaanan namin ngayon sa aming bansa at maging sa mga kababayan naming OFW sa iba't ibang mga panig ng mundo, lalo na yung mga naroon sa Middle East na apektado ng gyera. Panginoon, kami ay namamagitan sa gitna ng ganitong mga pinagdadaanan namin ngayon sa buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na aming kinikilala. Maraming salamat pa rin na sa gitna ng ganitong mga problema, pwede po kaming lumapit sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo kapakanan ng aming mga kababayan. Pag-iingat niyo po sa kanila ay kanilang kailangan, O Diyos. Dalangin po namin kaawaan mo ang bansang Pilipinas sa panahong ito. At kami ay nahaharap sa krisis, pero alam namin ang isang katotohanan, malinaw po sa amin, na kung kami ay mananalig lamang sa iyo at sa iyo kami lalapit, ikaw ang Diyos na aming kikilalanin. Panginoon, makakasama ka po namin. Sa gitna ng ganitong mga problema at paghihirap, ikaw pa rin ang Diyos na aming kapayapaan. Kaya dalangin kong samahan niyo po ang bawat isang aming mga kababayan, lalo na po yung mga namumuno sa aming pamahalaan. Dalangin namin ang patnubay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan na galing lamang sa iyo kung paano nga po pamamahalaan pa ang aming bayan sa gitna ng ganitong mga problemang pinagdadaanan po namin sa ekonomiya o sa anumang problemang pangkabuhayan, Panginoon, ng aming bansa. Dalangin namin na patuloy na pupukawin mo ang kanilang mga puso, na ikaw ay kanilang hahanapin sa gitna ng krisis na ito. At maintindihan naming lahat sa panahon ng krisis, Christ is the answer. Panginoon, nawa po'y masumpungan nila kayo, Panginoong Jesus, at maunawaan yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo ng bawat isa.
kapatawaran ng aming mga kasalanan, at kung nagawa mong ialay ang iyong buhay mismo doon sa krus, gaano pa kaya nga itong aming pinagdadaanan ngayon? Lord, ikaw ang aming pag-asa. Dalangin naming patuloy mong hipuin ang puso ng mga namumuno sa aming pamahalaan mula sa national government, sa aming presidente, vice-presidente, hanggang sa mga senador at kongresista, at sa lahat ng mga maliliit na opisyal ng aming lokal na pamahalaan, sa aming mga governors, mayors, at mga barangay officials. Lord, ikaw lamang ang may kakayahan na ang kanilang mga puso ay talagang magkakaroon po sila ng pagnanais na kilalanin po kayo. At sa ganitong panahon, mabuksan ang puso nila sa mensahe ng mabuting balita tungkol kay Jesus at gawin po nila kayong Panginoon. Tanggapin po nila kayo bilang personal na tagapagligtas. Dinadalangin po namin ang aming mga kababayan sa panahong ito, Panginoong Diyos, ikaw ay kanilang makatagpo at talagang maranasan po nila ang iyong kabutihan. Salamat kay Susan Argana, pagpalain po siya, kagalingan sa kanilang dalawa ng kanyang mister, at maging sa kalagayan ni Jiho Pelaez, ang batang ito'y nangangailangan ng kagalingan. Bigyan mo siya ng paningin, Panginoon, na malinaw sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo si Jashi sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Ang kalakasan, Panginoon, ipagkaloob mo rin sa mga kababayan po namin na naroon sa Dubai at sa iba pang mga OFW sa mga kapatiran na nasa Middle East. Si Hadassah Avino, pinapanalangin po namin ang kanyang kalagayan. Panginoon, ingatan mo po silang tuloy-tuloy. Kapayapaan na galing sa Diyos ay ipagkaloob mo po sa kanila. Si Brother Roland at si Matet na nasa Qatar, ingatan niyo rin po sila. Si Charlton, tinataas po namin ang kanilang kalagayan sa iyo. Kasama na rin si Teodora Villanueva at si Pedro Madridejos. Pagpalain niyo po kanilang buhay, makatagpo kanila, Panginoon. Kasama na rin dito, pinapanalangin ko si Prosena Manaksa. Pagpalain niyo po siya, tulungan niyo siya sa kanyang kalagayan ngayon sa ospital at probisyon sa kanilang pangangailangan. Ganon din po, Panginoong Diyos, kay Dolores Gampan, Panginoon, pagpalain niyo po siya na magkaroon ng maayos na operasyon sa kanyang katarata. At si Raincy, buong pamilya, Panginoon, ang comfort sa pamilya ng Napiza, sa pagpanaw ni Tita Evelyn, Panginoon, ay maranasan po nila sa mga oras na itong kaaliwan na hatid ng iyong presensya, Panginoon. Dalangin din po namin, patuloy mong sasamahan si Paul Daniel sa kanyang application sa work. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng angkop na trabaho para sa kanya. At sa iba pang mga kahilingan ng aming mga tagapakinig ngayong umaga, katagpuin niyo po sila, Panginoon, dahil sa pamamagitan po nito, makikilala ka po nilang lalong higit na ikaw ang Diyos na buhay, nakikinig sa kanilang mga dalangin, at ang katapatan mo ay lagi naming nararanasan. Sa lahat ng ito, pinupuri ka namin at dalangin namin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay.
This